Kung may award lang sa pagiging inutil, baka Grand Slam winner ka na, Ligaya. Ang mga salitang iyon, kasing talim ng bubog at kasing lamig ng yelo, ay binitiwan ni Tiana sa gitna ng pantry na puno ng mga empleyadong nagkukunwaring abala sa kani-kanilang tasa ng kape. Tumahimik ang lahat. Maging ang ugong ng coffee machine ay tila napipi sa bigat ng kahihiyang idinulot sa kanya. Nakayuko si Ligaya, ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng basang-basahan, na para bang iyon na lang ang tanging kumakampi sa kanya sa buong mundo. Pasensya na po, Ma'am Tiana, halos pabulong niyang sagot. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pilit na pinipigilang pag-agos ng luha. Hindi ko po sinasadyang matapon yung kape sa sahig. Hindi sinasadya. Umikot ang mga mata ni Tiana, na para bang ang paghingi niya ng tawad ay isa pang kasalanan. Si Tiana, ang kanilang supervisor sa housekeeping department, ay kilala sa buong palapag bilang reyna ng perpeksyon at reyna rin ng panlalait. Ang buhok niyang laging nakaplansa at ang matapang na pulang lipstick ay tila uniforme ng kanyang kapangyarihan. Lagi na lang yan ang linya mo, Ligaya. Hindi sinasadya. Baka naman yung pagiging lampa mo, hindi mo rin sinasadya. Baka apektado na ang performance ng buong team dahil sa'yo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ise? O hanggang pagpupunas lang ng sahig ang alam mo? Naramdaman ni Ligaya ang mga tingin ng ibang kasamahan. May mga naaawa, may mga naiinis, at may mga nagagalak pa dahil hindi sila ang nasa posisyon niya. Ngunit wala ni isa ang nagsalita. Sa mundong ito ng mga toreng gawa sa salamin at bakal, ang bawat isa ay abala sa pagsalba sa sarili. Walang may panahon para ipagtanggol ang isang hamak na janitress na tulad niya. Linisin mo yan. At siguraduhin mo walang bahid ng dumi o kahit katiting na amoy ng kapalpakan mo ang maiiwan dito. Utos ni Tiana, bago tumalikod at naglakad palayo na taas noo, ang takong ng kanyang stiletto ay tumataginting sa sahig. Bawat tunog ay tila isang dagdag na sampal sa pagkatao ni Ligaya. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinunasan ang natapong kape, at siniguradong walang anumang bakas na naiwan. Bawat kuskus ng basahan ay may kasamang pighati. Sanay na dapat siya. Sa 2 taon niya sa Monteverde Holdings, Inc., ang pinakamalaking real estate company sa bansa, araw-araw ay isang paalala kung gaano kaliit ang pwesto niya sa mundo. Pero bakit hanggang ngayon masakit pa rin? Bakit tila sariwa pa rin ang sugat sa bawat mura at lait na tinatanggap niya? Pagkatapos niyang maglinis, dinala niya ang kanyang mga gamit at pumasok sa pinakamalapit na comfort room sa 15 palapag. Iyon ang kanlungan niya. Ang lugar kung saan malaya siyang umiyak nang walang nakakakita. Isinara niya ang pinto ng isang cubicle, umupo sa ibabaw ng inidor, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang mga hikbi niya ay sinasalamin ng malamig na tiles ng banyo. Naalala niya ang bili ng kanyang ina bago siya pumanaw, "Anak, kahit anong mangyari, maging mabait ka. Ang kabaitan hindi naubos. Iyan ang tanging yaman na maipapamana ko sa'yo." Napangiti siya ng mapait. "Nay, bakit po parang mali kayo? Dito sa mundo, kapag mabait ka, aapakan ka. Kapag hindi ka lumalaban, sasagasaan ka." Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang mukhang pagod, mga matang namumugto, at isang unipormeng kulay abo na tila sumisimbolo sa kanyang buhay. Walang kulay. Walang sigla. Para sa mga kapatid mo, Gaya, paalala niya sa sarili. Para sa pag-aaral ni Bunso. Titiisin mo lahat. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at lumabas ng banyo na may peking ngiti, handa na muling harapin ang mundong walang awa. Lingid sa kaalaman ni Ligaya, sa isang madilim at malamig na silid sa penthouse ng gusali, may isang pares ng mga matang nakatutok sa isang monitor. Ang key room. Ang puso ng seguridad ng buong Monteverde Holdings. Doon, tahimik na nakaupo si Jerome Monteverde, ang binatang ihi ng kumpanya. Hindi niya ugaling manood ng kiki. Sa katunayan, ito ang unang beses sa loob ng 1 taon na pumasok siya sa silid na iyon. Napadaan lang siya at narinig ang mahinang usapan ng 2 security guard tungkol sa drama sa pantry. Dahil sa kung anong kuryosidad, sinilip niya. At doon, sa isa sa napakaraming screen, napanood niya ang lahat. Kitang-kita niya ang pagyuko ni Ligaya,
ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nakita niya ang pag-ikot ng mga mata ni Tiana, ang pag-ismid nito. Narinig niya, sa pamamagitan ng maliit na speaker, ang bawat salitang binitiwan. Inutil. Lampa. Kapalpakan. Walang emosyon sa mukha ni Jerome. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen kung saan pinupunasan na niligaya ang sahig. Isang bagay sa paraan ng kanyang paggalaw, mabagal, tila may dinadalang mabigat na pasanin, ang pumukaw sa atensyon niya. Hindi awa. Hindi galit. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nakita niya itong pumasok sa banyo. Hinintay niya. Ilang minuto ang lumipas, lumabas din ito. Kitang-kita niya sa high-definition na monitor ang pamumula ng mga mata nito, ngunit may isang pilit na ngiti sa mga labi. Isang ngiting sumisigaw ng sakit. Tumayo si Jerome. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya sa mga gwardiya at lumabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Hindi siya bumalik sa kanyang opisina. Sa halip, naglakad siya patungo sa hagdanan papunta sa rooftop. Ang rooftop garden ang paboritong lugar ni Ligaya sa buong gusali. Ito ang tanging lugar na hindi amoy floor wax o air freshener. Amoy halaman, amoy lupa, amoy hangin. Dito niya nararamdaman na malaya siya, kahit sa loob lang ng 15 minutong break time. Umupo siya sa isang lumang sementadong bangko sa gilid, sa likod ng malalaking paso ng bougainvillea. Dito, walang makakakita sa kanya. Tumingala siya sa langit na unti-unti nang nagiging kulay kahel. Ang paglubog ng araw ay parang siya, maganda sa kalayuan, pero unti-unting nilalamon ng dilim. Napabuntong hininga siya. Kailan kaya darating ang araw na hindi niya na kailangang magtago para lang maging malungkot? Nagulat si Ligaya. Napapitlag siya at mabilis na pinunasan ang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay, na para bang nahuli sa isang krimen. Humarap siya sa pinanggalingan ng boses, handa nang magpaumanhin at umalis. Napatigil siya. Ang lalaking nakatayo ilang hakbang mula sa kanya ay hindi pamilyar. Nakasuot ito ng puting long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Walang anumang magsasabi kung sino siya o taga saang department. Malinis ang dating, matangkad, at may mga matang tila malalim pa sa gabi. Sa kabila ng pagiging estranghero, walang bakas ng panghusga sa mukha nito. Tanging kalmadong kuryusidad lamang. Ay, sorry po, sir. Hindi ko po alam na may tao. Aalis na po ako, kabadong sabi ni Ligaya, agad na tumayo at pinagpagan ang kanyang uniforme. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, sigurado siyang halatang-halata na galing siya sa pag-iyak. Nakakahiya. Huwag, mabilis na sabi ng lalaki. Itinaas nito ang isang kamay, isang kilos na hindi nag-uutos kundi nag-aanyaya. Okay lang. Hindi naman sa'yo tong rooftop. Sa ating lahat to. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiting hindi nang aasar, kundi tila nakakaunawa. Napatingin si Ligaya sa sahig. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pakikitungo mula sa isang taong hindi niya kapantay sa estado. Dito ka lang, dagdag pa ng lalaki. Naglakad dito palapit, hindi sa kanya, kundi sa espasyo sa tabi ng bangko. Pwedeng makiupo. Tumango lang si Ligaya, hindi makapagsalita. Muli siyang umupo sa dulo ng bangko, habang ang estranghero ay umupo sa kabilang dulo, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Tahimik silang dalawa. Tanging ang marahang ihip ng hangin at ang malayong ugong ng trapiko sa ibaba ang maririnig. Tumingin ang lalaki sa papalubog na araw. Ganda ng sunset, no, basag nito sa katahimikan. Oo po, sir, sagot ni Ligaya, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Parang pinipinta yung langit, patuloy ng lalaki, ang boses ay tila nakikipag-usap sa hangin. Pero alam mo kung anong mas maganda sa sunset. Hindi umimik si Ligaya. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Yung pangako na pagkatapos ng dilim, may umaga ulit, sabi nito, at sa pagkakataong ito, lumingon ito sa kanya. Laging may bukas. Naramdaman ni Ligaya ang titig nito. Isang titig na hindi mapanghusga, kundi puno ng ano nga ba? Pakikiramay. Hindi, mas malalim pa roon. Para siyang salamin na binabasa ang kanyang kaluluwa. Okay ka lang ba talaga? Tanong nito sa wakas, diretsahan pero malumanay.
Agad siyang umiling kahit nakasinungalingan iyon. Okay lang po, sir. Pagod lang po sa trabaho. Ito ang laging ligtas na sagot. Ang sagot na hindi nangangailangan ng paliwanag. Tumingin muli sa malayo ang lalaki. Pagod. Alam ko yan. Napabuntong hininga ito. Minsan, ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi yung mga gamit na binubuhat natin, kundi yung mga salitang hindi natin masabi at yung mga luhang hindi natin maiyak. Natigilan si Ligaya. Ang mga salitang iyon tumama sa kanya. Tumama sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at tinitigan ang lalaki. Sino ba siya? Paano niya nalaman? Hindi kasalanan ang mapagod, sabi ulit ng lalaki na nakatingin na ngayon ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi rin kasalanan ang masaktan. Ang hindi okay, yung iniisip mong kailangan mong harapin lahat ng mag-isa. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Ligaya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinahid. Hindi ito pinansin ng lalaki. Sa halip, nagpatuloy ito. Sa isang building na puno ng libo-libong tao, posible pa ring maramdaman mong ikaw lang ang mag-isa sa mundo. Di ba? Tumango si Ligaya. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing tango. Pero para sa kanya, iyon na ang pinakatapat na pag-amin na nagawa niya sa buong araw. Ngumiti muli ang lalaki. Kinuha nito ang isang maliit na bote ng tubig mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ito nakabukas. Inabot niya ito kay Ligaya. O, sabi nito. Mukhang mas kailangan mo to kaysa sa akin. Nag-aalangan si Ligaya na tanggapin. Naku, sir, wag na po. Nakakahiya. Wag mo nang isipin yung hiya. Tubig lang yan, git nito. Saka wag mo na akong tawaging sir. Masyadong formal. Para tayong nasa meeting. Dahan-dahang inabot ni Ligaya ang bote ng tubig. Nagtama ang kanilang mga daliri sa loob ng isang segundo. Naramdaman niya ang init ng balat nito, isang kaibahan sa lamig ng kanyang sariling mga kamay. Agad niyang binawi ang kamay niya na parabang napaso. Salamat po, sabi niya, yumuko. Walang anuman. Nanatili silang tahimik habang dahan-dahang nilalamon ng gabi ang huling bahid ng liwanag sa kalangitan. Umiinom si Ligaya mula sa boteng bigay nito, at bawat lagok ay tila naghugas hindi lang sa kanyang lalamunan, kundi pati na rin sa bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang minutong iyon, sa tabi ng isang estranghero, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nahanap. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Ligaya po. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito na sinundan ng isang malungkot na ngiti. Ligaya. Joy. Tila inulit nito ang pangalan sa sarili. Hindi bagay sa lungkot sa mga mata mo. Napayuko na naman si Ligaya. Tutu. Ang pangalan niya ay isang malaking kabalintunaan. Pero magandang pangalan yan, mabilis na bawi ng lalaki. Isang paalala na kahit gaano kadilim, yan ang laging dapat hanapin. Ligaya. Huminga siya ng malalim. Ikaw po. Anong pangalan niyo? Jerome, simpleng sagot nito. Jerome lang. Jerome. Ang pangalan ay pumasok sa isip ni Ligaya. Isang ordinaryong pangalan, pero sa paraan ng pagkakasabi nito, tila may bigat. Nagsimula nang umilaw ang mga post sa rooftop. Hudyat na tapos na ang araw ng trabaho para sa karamihan. Kailangan na niyang bumalik sa locker room at mag-out. Tumayo si Ligaya. Sige po, sir, Jerome. Kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po ulit sa tubig at sa pakikipag-usap. Tumayo na rin si Jerome. Mas matangkad pala ito kaysa sa inakala niya. Sa dilim, ang anino nito ay tila nagbibigay proteksyon. Walang problema, Ligaya, sabi nito, ang boses ay mas malumanay pa kaysa kanina. Sana bukas, mas magaan na ang pakiramdam mo. Tumango lang siya at nagmamadaling tumalikod, ayaw na niyang makita pa nito ang namumula niyang mukha. Habang naglalakad siya palayo, papalapit sa pinto ng hagdanan, hindi niya mapigilang lumingon saglit. Nakatayo pa rin doon si Jerome, nakatingin sa direksyon niya, isang madilim na silweta laban sa nagliliwanag na skyline ng syudad. Pagpasok niya sa hagdanan, napasandal siya sa malamig na pader at napapikit. Sa gitna ng mundong laging nagsasabi sa kanya na wala siyang kwenta,
isang estranghero ang nagparamdam sa kanya na baka, sa unang pagkakataon, may halaga pala siya. Isang estrangherong nakita ang lungkot sa likod ng kanyang pangalan. Ngunit sino si Jerome? At bakit sa dinami-dami ng tao sa gusaling ito, siya pa, isang hamak na janitress, ang napansin nito? Ang tanong na iyon ay umikot sa kanyang isipan, isang misteryong mas malalim pa sa gabing nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, pumasok si Ligaya sa trabaho na may dalang kakaibang bigat at gaan sa dibdib. Mabigat dahil sa alaala ng kahihiyang sinapit niya kahapon. Magaan dahil sa hindi maipaliwanag na pag-asang iniwan ng estrangherong nagngangalang Jerome. Ang mukha nito, ang kalmadong boses, at ang mga salitang tumago sa kanyang puso ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan habang nagbibiyahe sa jeep papuntang opisina. Sino kaya siya? Baka taga-ibang kumpanya lang na bumisita? O baka bagong empleyado? Tanong niya sa sarili. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing imposible. Ang aura ni Jerome ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong kumpiyansa na hindi mo makikita sa isang ordinaryong manggagawa. Pagdating niya sa 15 palapag, agad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Ang mga kapwa ni janitor at janitress ay nagbubulungan at lahat sila ay napapatingin sa kanya tuwing siya idadaan. Alam na niya. Ang chismis tungkol sa nangyari sa pantry kahapon ay kumalat na parang apoy. Gaya, pinapatawag ka raw sa EUC, sabi ni Manang Celia, ang pinakamatanda sa kanilang grupo, na maihalong pag-aalala sa boses. Pagdating mo raw. Nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan sa isang tulad niya, memo o tanggalan. At sa nangyari kahapon, masigurado siya sa pangalawa. Ito na ang katapusan ng trabaho niya. Paano na ang mga kapatid niya? Paano ang mga bayarin? Habang naglalakad siya patungo sa opisina ng Human Resources sa 10 palapag, ang bawat hakbang niya ay parang may nakakabit na bolang bakal. Ang elevator na sinasakyan niya ay tila isang kabaong na dahan-dahang bumababa, inihahatid siya sa kanyang kamatayan. Pagbukas ng pinto ng EUC, isang babaeng nakasalamin ang sumalubong sa kanya. Enmet Ligaya Santos. Oo po, sagot niya, nanginginig ang boses. Please come in. Ethos Corpus is waiting for you. Pinaupo siya sa isang upuan sa harap ng isang malaking lamisang gawa sa mahogany. Sa likod nito ay nakaupo si Ethos Corpus, isang mataray na babae na nasa mid-negatibo 40, ang pinuno ng GV. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso ng mga papeles na nakatambak sa kanyang mesa. Good morning, Ging Santos, bati ni Ethos Corpus, nang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa isang folder na binabasa nito. Ang folder na iyon, alam ni Ligaya, ay ang 201 file niya. Ang kanyang buong buhay sa kumpanyang ito. Good morning po, ma'am. I'll get straight to the point, sabi ni Ethos Corpus, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. We received a formal complaint against you. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ligaya. Pipo. Complaint po. Yes. From your direct supervisor, Giustiana Marquez. Itinuro ni Ethos Corpus ang isang papel. According to her report, you have shown consistent negligence and incompetence in your duties, culminating in yesterday's incident at the 15 floor pantry. She stated that your actions, or lack thereof, pose risk to the company's standards of cleanliness and order. Hindi makapaniwala si Ligaya sa kanyang narinig. Incompetence. Negligence? Dahil lang sa natapong kape? Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin na aksidente lang iyon, na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero anong laban ng salita niya sa isang formal na reklamo mula sa isang supervisor? Dahil dito, patuloy ni Ethos Corpus, the management has decided to put you on 2-week temporary suspension, effective immediately, pending further investigation. Gumuho ang mundo ni Ligaya. Suspension. Walang trabaho. Walang sahod. 2 linggo. Pero, maamti, nagsimula siyang magmakaawa, wala po akong ginagawang masama. Aksidente lang po yung. The decision is final, Gima Santos, putol ni Ethos Corpus, ang boses ay matigas na.
You can claim your things from your locker. You are to leave the premises within the hour. We will contact you after 2 weeks regarding your final employment status. Tapos na ang usapan. Tumayo si Avis Corpus, hudyat na wala ng puwang para sa anumang apela. Lumabas si Ligaya sa GE office na parang isang kaluluwang nawawala. Lutang ang isip, manhid ang katawan. Hindi niya namalayan ang mga taong nakakasalubong niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, suspended. Final. Leave the premises. Pagbalik niya sa locker room, nandoon si Tiana, nakasandal sa pader, nag-aabang. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, andyan ka na pala, Ligaya," sabi nito, ang boses ay puno ng tagumpay. "Narinig ko ang balita. Sayang naman. I told you, di ba? This company is not for the weak. Baka mas bagay ka sa karinderya sa kanto." Hindi sumagot si Ligaya. Dumiretso siya sa kanyang locker, binuksan ito, at kinuha ang kanyang mga gamit, isang lumang bag, isang sukli, at ang maliit na larawan ng kanyang ina na laging nakadikit sa pinto. "Huwag kang mag-alala," dagdag pa ni Tiana, na lumapit sa likuran niya. "Hindi ka namin mamimiss." Nang marinig iyon ni Ligaya, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Humarap siya kay Tiana, hindi na namumula sa hiya, kundi namumutla sa galit at sakit. Sa kanyang mga mata, may isang apoy na ngayon lang nakita ni Tiana. Sana matulog ka ng mahimbing ngayong gabi, Ma'am Tiana," sabi ni Ligaya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Sana, sa bawat tasa ng kape na iinumin mo, maalala mo na may pamilyang nagugutom dahil sa ginawa mo." Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Tiana na natigilan at bahagyang nagulat sa hindi inaasahang paglaban niya. Sa penthouse, sa loob ng isang board meeting, hindi mapakali si Jerome Monteverde. Habang nag-uulat ang CEO tungkol sa quarterly earnings, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa babaeng may malungkot na mga mata at may pangalang Ligaya. Hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang pag-uusap nila sa rooftop ay nag-iwan ng marka sa kanya. Mayroong isang bagay sa dalisay na kalungkutan ni Ligaya na umantig sa kanya, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa mundo niyang puno ng pagkukunwari at mga peking ngiti. Pagkatapos ng nangyari sa pantry, kinausap niya agad ang head ng security. Inutusan niyang kuhanin ang lahat ng TV footage ng 15 GA floor sa nakalipas na buwan, pati na rin ang personnel file ni Tiana Marquez at ni Ligaya Santos. Magdamag niyang pinanood ang mga recording. Nakita niya ang paulit-ulit na pang-aapi ni Tiana, hindi lang kay Ligaya, kundi pati na rin sa ibang mga janitor. Si Ligaya ang paboritong target nito dahil hindi ito lumalaban. Hanggang kahapon, nakita rin niya ang record ni Ligaya. Malinis. Walang late, walang absent. May mga commendation pa mula sa ibang department head para sa kanyang kasipagan. Kabaligtaran ng record ni Tiana na puno ng mga reklamo mula sa mga dati nitong subordinates. "Bullies thrive when good people do nothing," sabi ng isang kasabihan. At kahapon, sa rooftop, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Bigla siyang nagsalita, pinuputol ang presentasyon ng CEO. "Excuse me, Jimatan. I have a question for GC." Nagulat ang lahat ng nasa meeting. Si Miss Corpus, na kanina lang ay kausap si Ligaya, ay napatingin sa kanya. "Yes, Monteverde. May I know the current status of our housekeeping staff for the 15 GA floor?" Tanong ni Jerome, ang boses ay casual, pero ang mga mata ay matalim. "Specifically, kay janitress named Ligaya Santos." Nagulat si Ines Corpus. Paano nalaman ng CEO ang pangalan ng isang janitress? Monteverde, Jill Santos was just put on temporary suspension this morning, based on a formal complaint filed via her supervisor. Tumango si Jerome, na para bang inaasahan na niya ang sagot. "I see. And what about the supervisor, Tiana Marquez? Has he looked into her records as well?" "Well, no, sir. The complaint was about Ma Santos T. F's Corpus," sabi ni Jerome, ang boses ay naging mas malamig. "Monteverde Holdings has a zero-tolerance policy for workplace bullying.
I want a full investigation on Inles Marquez, effective immediately. Pull up all records, interview her past and present subordinates. Understand? Napatango na lang si Athlis Corpus, pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Ay yes, yan Monteverde. Right away. Good. Bumaling si Jerome sa kanyang executive assistant. And cancel Emma Santos' suspension. Tell AC I'm resigning her. Effective tomorrow. Nagimbal ang buong boardroom. Ang Sisi, nakikialam sa kaso ng isang janitress. Anong nangyayari? Sir, where will you reassign her? Tanong ng kanyang assistant. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Jerome. Sa rooftop garden. It needs a dedicated caretaker. I want that place to be pristine. She will report directly to Dinwiddie office for her tasks. Lalong naguluhan ang lahat. Isang janitress na direktang magre-report sa SA. Ngunit walang nangahas magtanong. Ang desisyon ng CE ay batas. Lingid sa kaalaman nilang lahat, may mas malalim na plano si Jerome. Ang pagsuspindi kay Ligaya, kahit na kinansela niya, ay isang formalidad na kailangan niyang daanan para makuha ang atensyon ng EC. Ngayon, sa paglipat niya kay Ligaya sa rooftop, inilalayo niya ito sa laso na si Tiana. At inilalapit sa kanya. 2 linggo ang lumipas. Para kay Ligaya, iyon ang pinakamahabang 2 linggo ng kanyang buhay. Araw-araw, nag-aalala siya. Walang tawag mula sa GC, nawalan na siya ng pag-asa. Nagsimula na siyang maghanap ng ibang trabaho, sa mga pabrika, sa mga fast food chain, pero laging wala. Isang hapon, habang naglilinis siya ng bahay, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan niyang sinagot. Hello? Si Ligaya Santos po ba to? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Opo, sila po. This is from Monteverde Holdings EF Department. We would like to inform you that your suspension has been lifted. You are to report back to work tomorrow morning. Please proceed directly to the Labin 5DA floor and look for your new area of assignment. Halos hindi makapaniwala si Ligaya. Binalik siya sa trabaho. Napasigaw siya sa tuwa at pasasalamat. Salamat, Lord. Kinabukasan, mas maaga pa siyang pumasok kaysa dati. Puno ng bagong pag-asa ang kanyang puso. Pagdating niya sa 15DA floor, nakita niya si Manang Celia. Gaya. Buti bumalik ka na, masayang bati nito. Narinig mo ba ang balita? Si Tiana, sinuspinde. Iniimbestigahan daw sa pambubuli. Natulala si Ligaya. Si Tiana, sinuspinde. At ikaw, dagdag pa ni Manang Celia, swerte mo, de. Ikaw daw ang bagong in charge sa rooftop garden. Ikaw lang mag-isa doon. Walang ibang utos sa'yo. Rooftop garden. Ang paborito niyang lugar. Ang lugar kung saan niya nakausap si Jerome. Parang panaginip. Agad siyang umakyat. Pagbukas niya ng pinto papunta sa rooftop, isang pamilyar na amoy ng halaman at sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit may bago. May mga bagong tanim na bulaklak. May mga bagong gamit sa paghahalaman. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa paborito niyang bangko, ay isang pamilyar na figura. Nakatitig ito sa malayo, may hawak na tasa ng kape. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, lumingon ito. Ngumiti ito. Ang parehong ngiti na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Good morning, Ligaya, bati ni Jerome, na parabang alam niyang darating siya. I was waiting for you. Welcome to your new office. Nakatayo lang doon si Ligaya, hindi makagalaw. Ang estrangherong nakausap niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng tubig. Ang lalaking nag-iwan ng pag-asa sa kanyang puso. Nasa harap niya ngayon. At sa likod niya, ang malaking logo ng Monteverde Holdings na nakaukit sa salamin ng gusali sa tapat ay tila sumasagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang lalaking ito ay hindi lang isang estranghero. Ang lalaking ito ay ang may-ari ng lahat. Ang mundo ni Ligaya ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Ang ihisi ng kumpanya, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong gusali, ay ang lalaking nagtanong sa kanya kung okay lang ba siya. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ligaya.
Ang hangin na kanina lang ay sariwa ay biglang naging mabigat, halos hindi niya mahinga. Ang lalaking kaharap niya, na minsan niyang inakalang isang ordinaryong empleyado, isang kapwa pagod na kaluluwa, ay walang iba kundi si Jerome Monteverde. Ang pangalan sa likod ng dambuhalang kumpanyang ito. Ang CE. Sir. Jerome, nautal niyang sabi. Ang pangalan ay tila bago at banyaga sa kanyang dila, ngayon na alam na niya ang bigat na dala nito. Kayo po pala di. Tumayo si Jerome mula sa pagkakaupo, dahan-dahang inilapag ang tasa ng kape sa bangko. Ang kaswal na kilos ay lalong nagpatingkad sa agwat sa pagitan nilang dalawa. Siya, nakatayo roon sa kanyang kupasing uniforme. Ito, ang hari ng palasyong ito. Ako nga, sagot ni Jerome, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses nang makita ang pamumutla ni Ligaya. Pasensya na kung hindi ako nagpakilala ng maayos noon. I just thought you needed someone to talk to, not TC. Ang paliwanag niya ay lalong nagpahiya kay Ligaya. Naalala niya ang lahat. Ang pag-iyak niya, ang mga reklamo niya tungkol sa pagod. Lahat ng iyon, narinig at nasaksihan ng pinakamataas na boss sa buong kumpanya. Gusto niyang maghukay ng lupa at ibaon ang sarili niya. Nakakahiya po, sir, halos pabulong niyang sabi, ang tingin ay nakatutok sa semento. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po, hindi po sana ako. Hindi malumanay na tanong ni Jerome, lumapit ng isang hakbang. Hindi ka sana umiyak. Hindi ka sana nagsabi ng totoo. Ligaya, walang mali sa ginawa mo. Inangat ni Ligaya ang kanyang tingin. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sinseridad na nakita niya noong unang gabi. Pero ngayon, may halong hiya at takot na siyang nararamdaman. Ang lalaking ito ang may kapangyarihang magtanggal sa kanya sa isang pitik lang ng daliri. Siya rin ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. Kayo po ba ang nagpalipat sa akin dito? Tumango si Jerome. I heard what happened. And I saw it. What Chana did was unacceptable. This rooftop, iginala niya ang kanyang kamay sa paligid, needed someone who would take care of it. At naisip kita. Ang simpleng paliwanag na iyon ay nagdulot ng libo-libong tanong sa isip ni Ligaya. Bakit siya? Sa dinami-dami ng empleyado, bakit isang janitress na tulad niya ang bibigyan ng ganitong klaseng atensyon? Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat, sir, sabi niya. Utang na loob ko po sa inyo to. Huwag mong isipin na utang yan, sabi ni Jerome. Isipin mo na lang na ito ang tama. May gusto pa siyang sabihin, pero pinili na lang niyang umiti. Anyway, your only job here is to keep this place beautiful. All the new tools and plants are for you. Kung may kailangan ka pa, just let the secretary know. And please, just call me Jerome. Especially when it's just the two of us. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kanyang tasa at tumalikod na. I have meeting to attend. I'll leave you to it, see. Naiwan si Ligaya na nakatayo roon, gulong-gulo ang isip at puso. Ang lugar na dati niyang kanlungan ay naging opisina na niya. At ang estrangherong nagbigay sa kanya ng panandali ang ginhawa ay ang kanyang ultimate boss. Ang mundo niya ay biglang naging komplikado. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang nasanay si Ligaya sa kanyang bagong tungkulin. Naging paraiso niya ang rooftop garden. Bawat umaga, inaabangan niya ang pagsikat ng araw habang dinidiligan ang mga halaman. Kinakausap niya ang mga bulaklak, hinahaplos ang mga dahon. Dito, wala si Tiana. Walang mapanghusgang mga mata. Tanging siya, ang mga halaman at ang langit. At si Jerome. Naging regular na ang pag-akyat nito sa rooftop. Tuwing umaga, bandang 7:00, aakyat ito dala ang kanyang tasa ng kape. Upo ito sa paborito niyang bangko at tahimik na magbabasa ng papeles o titingin lang sa malayo. Hindi ito masyadong nagsasalita sa simula. Parang nagbibigay lang ng espasyo para masanay si Ligaya sa presensya niya. Minsan, nadadatnan siya ni Jerome na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking timba ng tubig. Ako na dyan, alok nito isang umaga, tinanggal ang mamahaling Amerikana at maingat na inilapag sa bangko. Naku, sir. Huwag na po. Nakakahiya, baka madumihan pa kayo, tanggi ni Ligaya, mahigpit ang kapit sa timba. Ngumiti lang si Jerome, lumapit, at walang sabi-sabing kinuha ang timba mula sa kanya.
Ang pagdikit ng kanilang mga kamay ay nagdulot ng pamilyar na kuryente sa katawan ni Ligaya. Hindi ako gawa sa asukal, Ligaya. Hindi ako matutunaw sa tubig. Habang buhat-buhat nito ang timba, napatingin si Ligaya sa nakatuping manggas ng polo nito, sa mga braso nitong halatang hindi sanay sa mabibigat na gawain pero buong pusong ginagawa iyon. Isang sisi na nagbubuhat ng timba para sa kanyang janitress. Kung ikukwento niya ito, sino ang maniniwala? Ang mga tahimik na umaga ay dahan-dahang napalitan ng mga maikling pag-uusap. Nagsimula ito sa kape. Kapeng barako, tanong ni Jerome isang araw, naabutan si Ligaya na umiinom mula sa kanyang lumang dermos. Nagulat si Ligaya. Opo, sir. Paborito ko po. Matapang pampagising. Parehas pala tayo,